Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Napanood po natin ang interview sa magkapatid na Marcos. Ito po ay kay Senator Amy Marcos at si BBM, si Bongbong Marcos. At sa kanila pong interview na ating saksihan ay pareho po ang sinasabi ng magkapatid. Halos duplicate po. Kung saan kanilang inaatake o they were criticizing the Duterte responses to COVID-19 pandemic. Ayon sa kanila, depektibo ang mga polisiya na ipinatutupad ng Administrasyong Duterte tungkol dito sa COVID-19. Bagamat ito ay mahigit ng 1 taon. At ang sabi nila, katunayan, lalo itong lumalala. Sa makatwid, ang sinasabi nila, dahil at ito ay nangyayari dahil sa maling patakaran ng Duterte administration. Kaya po ang kanilang panukala, buwagin ang IATF at palitan ito ng mga doktor na di umano ay may kakayahan na magpatupad ng mga mas angkop na palisiya, sapagkat dapat ito ay nababase sa medisina at siyensya. So ito po yung buod ng kanilang kritisismo. Ano po ang ating paninindigan tungkol sa kaganapang ito? Una po, alam po natin na ang issue ng COVID pandemic ang magiging sentro na ng political. This would be the prime political issue for this coming 2022 presidential election. So, ang ibig po sabihin dito, kung nais mong pabagsakin ang Duterte administration o kung nais mong hindi manalo ang sino man na i-endorso ni Pangulong Duterte sa darating na 2022 presidential election, kailangan makumbinsi mo ang sambayanan na mali at hindi epektibo ang paraan at ang mga palisiya na ipinatupad ng Pangulong Duterte bilang ebidensya ng kanyang maling pamamalakad sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa panahon ng emergency situation katulad ng COVID-19 pandemic. Bagamat ang AJK o ang human rights violations ay isa pa rin sa magiging major political issue. Ngunit mas mabigat po ang issue ng pandemic, lalong-lalo na po na ito ay siguradong hindi po matatapos itong issue na ito hanggang mismo sa panahon ng
halalan. So, ang tanong po dito, ito ba'y nangangahulugan? Ito bang kritisismo ng magkapatid na Marcos laban sa Administrasyong Duterte tungkol dito sa maling patakaran di umano tungkol sa COVID pandemic? Ito ba ay nangangahulugan na tumitiwalag na ang mga Marcos sa kampo ng mga Duterte? Well, sa atin pong palagay, mukhang ito po ang direksyon na tinatahak ngayon ni BBM, ang humiwalay po sa kampo ng mga Duterte. Katulad po ng ginawa ni Manny Pacquiao, ni Lacson, at ng iba pa dyan. Dati po ito si Lacson, kahit si Soto, si Lacson, si Pacquiao, si BBM, ito po ay mga identified na Duterte boys. Pero habang nalalapit po ang halalan o ang filing for presidency, unti-unti po itong humihiwalay sapagkat katunayan sila po ay una nang nagpahayag na tatakbo rin sila bilang mga katulad kay Senator Pacquiao, mismo si BBM, nagpahayag na rin po na sila ay tatakbo bilang Pangulo. So, di ba alam po natin na minsan nagsalita si Bongbong Marcos na kung sakaling tatakbo si Sara, hindi po siya tatakbo bilang Pangulo. Pahiwatig na maaari siyang tumakbo bilang pangalawang Pangulo ni Sara Duterte sapagkat ang kanyang pahayag, hindi niya kakalabanin si Sara Duterte. Iyon po ay bago lumutang ang isyu ng Go Duterte tandem. Sapagkat noong mga panahon ngayon, naniniwala si Bongbong Marcos na maaaring hindi nga tumakbo si Sara. At kung hindi siya tatakbo, malaki ang posibilidad na siya ang itataas o iinduso ni Pangulong Duterte. Ngunit nang lumitaw ang Go Duterte tandem na kung saan mismo galing sa bibig ng ating Pangulo na nais ni Bongo na maging Pangulo at lumalabas na ito talaga ang number one choice ni Pangulong Duterte kung hindi tatakbo si Sara. So, sa ating paniniwala po, ito ang ikinadismaya ni Bongbong Marcos sapagkat ang kanyang inaasahan, kung hindi tatakbo si Sara, siya po ang i-endorso ni Pangulong Duterte. Ngunit nang mismo si Pangulong Duterte ang nag-anunsyo sa publiko na nais ni maging Pangulo at ito ay kanyang susuportahan at nagsalita din po si na tatakbo lamang siya kung ang magiging vice presidente niya ay si Pangulong Duterte. So sa tingin po ni Bongbong Marcos, nawalan siya ng oportunidad na siya maging standard bearer ng PDP laban. Kung kaya sinisimulan
ng mga Marcos na humiwalay o magpakita na sila ay unti-unti nang humihiwalay sa kampo ng Duterte sa pamamagitan nitong mga public pronouncement against the Duterte policies towards responses in this COVID pandemic issues. Yan po ang katotohanan. So, ang tanong po dito, kung sakali po ang mga Marcos ay humiwalay sa kampo ng Duterte at si Bongbong tiyak po natatakbo ng pagka-pangulo. Ang tanong po dito, sino ang posible po na kanyang magiging pangalawang pangulo? Ang tingin po natin dyan, posible pong ma-pick up niya si Pacquiao o sa sino bukod kay Pacquiao, pwede pong si Soto. Si Lacson mukhang hindi ito magkakasundo. Mukhang hindi, walang tiwala si Bongbong Marcos kay Lacson. Sapagkat si Lacson ay dati itong militar o pulis na bumaliktad sa panahon ng mga Marcos. So, maaring hindi po magtiwala si Bongbong. So, bukod kay Pacquiao, pwedeng si Soto para medyo magiging malakas ang kanyang tandem. Pangalawa po, mayroon bang pagkakataon na manalo laban kay Bongo sa Go Duterte o kaya kay Sara? Sa atin pong paniniwala, hindi po kayang talunin ni Bongbong Marcos ang mga Duterte. Una, kung hindi, sa ating paniniwala, tatakbo si Sara. Ngunit kung hindi tumakbo si Sara, posible po ang maging Go Duterte tandem. Although sa atin pong paniniwala, it would be Sara Duterte, definitely. Ngayon, kung sino man dito, especially Sara, mananalo po ba si Bongbong? Malaki po ang ating paniniwala na hindi. Bakit? Sapagkat ang makukuhang boto ni Bongbong definitely ay mga Marcos loyalist lamang. Mga Marcos loyalist lamang. At yan po ay mga baka nasa 5 to 10% lamang sa total voting population. Kahit po sino ang magiging katandem niya, most likely po ang makukuha ni Bongbong Marcos ay itong Marcos loyalist na mostly coming from Ilocos region. Yan po ay Marcos. Ang mga kabataan, definitely, yung mediocre voting populace, Duterte po yan. So sabihin na natin 50% ang makuha ng Duterte. 10% kay Marcos. Yung 40% maghahati-hatian po ng mga apat na iba pang kandidato, si Crispo, si Robredo,
Most likely, yun lang naman po ang posible. So, maaring apat, o 5, si Pacquiao. Si Pacquiao mukhang hindi pa pipigil. Lalo na po kung tatakbo si Bongbong, tatakbo si Sara, si Robredo. So, kung mga 5 presidentiables po na maglalaban-laban yan, 50% nasa kay Sara, 10% kay Bongbong. So, yung natitira pong 40% to be divided among the 3 other presidentiables. Yun po ang magiging ratio po. Bakit? Bakit Bongbong Marcos will be limited to 5 to 10%? Sapagkat po, yung remnants ng martial law na ngayon ay mga seniors, siguro makukuha lang ni Bongbong sa mga seniors. Ito po yung nakasaksi sa martial law. Siguro mga 5% of the senior. Ito yung mga loyalista mismo, mga martial law boys ni Marcos. Yung mga 60 pataas, mga pinanganak yan ng 1960. Nung i-declare ang martial law, 10-year-old sila. So, yan ang mga seniors ngayon. So, itong mga seniors ngayon, karamihan ito yung 40% na sinasabi natin. So, kung nabawasan na yan ng 5%, so ito mga 25% mga seniors, ito most likely ang paghati-hatian ng mga 4 na kandidato. Ang mga ano po yung kumbaga nasa mediocre candidate, si Crispo, si Robredo, sino pa dyan, si Pacquiao. Ang mga kabataan, malaking bulky ng kabataan at saka itong mga middle age voters, pupunta po ito sa Duterte camps. Sapagkat ang thinking po nito, actually ito yung mga nagpanalo kay Pangulong Duterte noong 2016. At hanggang ngayon, ito pa rin ang sumusuporta kay Pangulong Duterte. At ito din ang magiging voters ni Sara Duterte o ng Go Duterte tandem. Ito po ay mga solid Duterte po ito. Itong mga middle age voters at saka itong mga kabataan. Yung sasama lang po from this sector sa mga kina Robredo, kina Pacquiao, ay yung talagang mababayaran lamang. Pero yung mga de prinsipyong voters belonging to the middle age and the youth, 90% will go to Duterte. Whoever will be endorsed by Duterte between Sara and Bongo. So yan po ang magiging voting landscape. In other words, wala pong tsansang manalo si Bongbong Marcos kung lalaban siya sa pagkapangulo at kung ang kanyang lalabanan either Sara or Bongo, hindi po siya mananalo. Pero kung siya po ay mag-vice president kay Sara, malakas na tandem po ito, very winnable. Mananalo po siyang vice president. Ang payo po natin sa mga Marcos sa ngayon,
yung inyong pagtiwalag kay Pangulong Duterte, ngayon lang kayo po nakakabawi sa politika. Unti-unti na kayong nakakabangon. But masisira po kayo kung kayo ay hiwalay sa mga Duterte. Masisira po ang inyong political career at the national level. Katulad po ng nangyayari kay Pacquiao. Si Manny, bago siya tumiwalag sa mga Duterte, ay malakas. Aminin natin, kumbaga winnable as senator, even as vice president. Pero as president, hindi po siya attractive. At ngayon ay nadi-diminish na yung kanyang political career. And itong mga Marcoses will suffer the same fate with Pacquiao if they will continue to draw themselves away from the Duterte camp. Dapat po kay Bongbong manatili sa kampo ng mga Duterte. Anyway, wala namang first choice for vice presidency si Sara kung hindi si Bongbong. Kung papayag siya. Kung papayag si Bongbong as vice president to Sara, definitely Sara would be happy with this arrangement. Duterte Marcos tandem. That is very winnable. Bakit? Sapagkat ang diehard Duterte will vote Marcos for president. Ang mga loyalist o ang mga diehard Duterte will vote Marcos for vice president of Sara. In the same way na ang mga Marcos loyalist will also vote Marcos for vice president and Sara for president. So in other words, landslide po yung tandem na yan. Anyway, alam naman po natin na sa politika, walang permanent. Only permanent interest. Ibig po sabihin, from now to October, even up to the day of election, marami pong mangyayari pa. But then, ito pong downlining ng mga presidentiables into 5. Sara, Marcos, Pacquiao, Crespo, Robredo. Ito na po yung medyo pakikinikita po natin. Kung sakaring may additional dito, Lacson and Gordon. Pero parang saling pusa na lang ang labasan. They will not, even Trillanes, they will not be seriously considered. Hindi na po makukonsider dyan. Mga vice presidential ng 5 aspirante na to, pwede po. For instance, Sara and Wisagis Marcolita. Pwedeng Pacquiao B na yan. Pwedeng Robredo Trillanes. Pwede pong Lacson.
or po Gordon or po Pangilinan or newest development dyan, pwede po mag-buy si Pacquiao to either po or Bongbong Marcos. Si Binay, posibleng presidentiable according to, vice presidentiable. Ang dark horse pa dyan na medyo hindi mo maintindihan kung katawa-tawa ang labas o kapag si Carpio Antonio tumakbo rin presidente under his coalition, isang bayan coalition. Kasi inuulit po natin, ang laging sinasabi ni Antonio Carpio, kaya siya nagtayo ng isang bayan coalition, pag-isahin ang opposition, to unite the opposition para magkaroon ng isang united front against Duterte camp. But definitely, hindi magkakaisa ito unless they will learn to sacrifice. Na ang gawin lang si Bongbong ang kanilang standard bearer with Pacquiao as Vice President against Duterte. One-on-one ang laban, Sara, at kung sino man ang pwede niyang maging Vice President. And Bongbong for President, Pacquiao Vice President under isang bayang coalition. Mabigat na laban yan, but still we believe Sara will win. But yun lang ang paraan para lumakas ang isang bayan coalition. Kung if they could come up with one standard bearer, united opposition standard bearer in the person of Bongbong Marcos. Kung mangyayari po yan, sasabihin na natin, ang laban ay 60-40 or 70-30 in favor of Sara. At kailangan sa Duterte, si Sara ang tumakbo. Or even this go tandem, go Duterte tandem. Pero kung si Sara po, hindi pa yan. 70-30 or 60-40 in favor of Sara or go Duterte tandem. Iyan ay kung magkakaisa if the opposition will be united and come up with one standard bearer under the isang bayan coalition. Pwede po yun. Which is, honestly, to our minds, is very improbable. Yun lang po. Pero kung hindi sila magkakaisa, which is most likely, sa kangkungan po sila lahat pupulutin. So, ito po yung matindi po itong paghiwalay ng mga Marcos sa Duterte. Kasi kahit po itong mga vloggers sa social media, nakikita po natin na na-popularize na rin. Na-popularize na rin po between DDS and BBM. But then, makikita po natin na talagang it is now political season. But hindi na po ang kumbaga lining up na i-identify na po natin. And it appears that at the end of the day,
dito sa mga known personalities, talagang walang makakasama si Sara dyan, si Duterte. Kasi ito nga ay magkakanya-kanya sila ng takbo. And we suggest na pero kung si Tito Soto naman hindi pa talaga mukhang ito ay Duterte pa rin naman at the moment. Wala pa itong pahiwatig na hihiwalay. So, posible pa rin maging Vice President ito kay Sara, si Tito Soto. Now, with Tito Soto as Vice President, sa tingin naman kasi natin, walang masyadong base ito si Tito. Even then, kung tayo tatanungin, we favor Marcolita to be the Vice President of Sara. Mas persuasive ang personality ni Marcolita sa ngayon. Kumbaga, si Tito Soto would be the least choice for Sara as Vice President. Preferable po dyan si Marcolita. Magiging malakas pong tandem yan. Sara Duterte and Marcolita. So, for the while po, magandang gabi at maraming salamat. As a token of support, naanyayahan po natin yung ating mga tagapakinig na i-subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi.